Isang mataas na panganib na operasyong militar ang maging pinakanakapagpakabog sa digmaang ito. Sa mga unang oras pa lang ng Lunes, ika-6 ng Abril, 2026, nagdiriwang na ang Washington sa pagkakaligtas ng pangalawang tripulante ng F-15E na fighter jet. Pinabagsak sa Iran. Tinawag ni Donald Trump na isang koronel na iligtas siyang buhay matapos magtago ng halos 2 araw sa likod ng linya ng kalaban sa kabundukan. Ang pangyayaring ito ay sumasalamin sa pinakamabigat na aspeto ng laban. Ang nangyari ay direkta at seryoso. Noong Biyernes, Abril 3, pinabagsak ang F-15E sa Isfahan at nag-eject sa magkaibang lugar ang 2 tripulante. Isa agad ang nailigtas sa unang paghahanap habang ang isa ay naiwan mag-isa sa teritoryo ng kalaban, sugatan, habang nagsimula ng maghanap ang puwersa ng Iran at mga lokal na grupo. Napakahalaga nito. Kung mahuli ang sundalong ito, magiging pampolitika at militar na tropeo ito para sa Tehran, sa gitna ng digmaang nagpapahirap sa imahe ng White House. Dahil dito, ang pagsagip ay naging pinakamataas na prioridad para kay Donald Trump sa Pentagon at sa mga espesyal na unit ng Estados Unidos. Ang nasa gitna ng krisis na ito ay isang opisyal na sinanay para mabuhay, tumakas at magtiis. Ayon sa Reuters, nagtamo siya ng pinsala sa kanyang bukong-bukong, nagtago siya sa isang bitak sa bundok at nagawang makipag-ugnayan sa mga sundalo. Bundok makipag-ugnayan, ayon bitak. A operação entrou em outro. Ayon sa Reuters, nagtamo ng pinsala sa bukong-bukong, nagtago sa bitak ng bundok at nagawang makipag-ugnayan sa mga sundalo. Reuters, bukong-bukong, bundok, nagawa. Reuters, bukong-bukong. Ayon, nagtamo ng pinsala sa bukong-bukong, nagtago at nagawang makipag-ugnayan sa mga sundalo. Ayon, nagtamo ng pinsala sa bukong-bukong, nagtago sa bitak at nakipag-ugnayan sa mga sundalo. Reuters, pinsala sa bukong-bukong, bukong-bukong, bundok, pakikipag-ugnayan. Ayon, nagtamo ng pinsala sa bukong-bukong, bundok. Reuters, ayon sa Reuters, nagtamo, natago, pakikipag-ugnayan. Reuters, pinsala sa bukong-bukong sa mga sundalo. Reuters, bukong-bukong, bitak, sundalo. Ayon, nagtamo, natago sa bundok, nakipag-ugnayan sa mga sundalo. Ayon, nagtamo ng pinsala sa bukong-bukong, sundalo. Siya sa bukong-bukong, natago sa bitak, sundalo. Ayon sa Reuters, sa nagawa at mga pwersang espesyal. Bakit? Dahil bawat minuto, tumataas ang panganib ng pagkakahuli, kamatayan at estratehikong kahihiyan. Ang pagsagip ay inilarawan bilang isa sa pinakamatapang na hakbang sa digmaan. Sa ilalim ng takip ng gabi, humigit kumulang 100 espesyal na operatiba ang pumasok ng malalim sa teritoryo ng Iran, narating ang sugatang sundalo at sinimulan ang paglikas. Ngunit muntik nang bumagsak ang misyon sa pinakakritikal na sandali. 2 MC na eroplano ang nagkaaberya sa makina at hindi nakalipad, kaya naiwan ang mga elite na tropa sa tunay na panganib na maipit sa loob ng Iran. Mabilis at marahas ang solusyon. Nagpadala sila ng mas maliliit na eroplano para paunti-unting kunin ang mga tao at sinira ang mga sira ng eroplano sa lupa para hindi makuha ng mga Iranian ang sensitibong teknolohiya. Dito, nagkakaroon ng makasaysayang bigat ang pangyayaring ito. Hindi lang simpleng paglikas, kundi extraction sa gitna ng panganib ng operasyonal na sakuna. Ipinapakita rin ng aksyon na ito ang isa pang di komportableng katotohanan para sa Washington. Kahit na may buong lakas ang Amerika, nagagawa pa rin ng Iran na syaktan, hadlangan at pahirapan ng opensiba. Mismong Reuters ang nag-ulat na sa unang pagsisikap sa paghahanap, 2 Black Hawk na helicopter ang tinamaan ng putok mula sa Iran kahit na nakalabas pa rin sila sa himpapawid ng kalaban. Sa isa pang bahagi ng krisis, tinamaan din ng isang A-10 sa Kuwait kaya nag-eject ang piloto. Nailigtas ng Estados Unidos ang sundalo, ngunit mataas pa rin ang estratehikong kabayaran. Hanggang ngayon, nadulot na ang labanan ng 13 Amerikanong sundalo na namatay at mahigit 300 ang nasugatan bukod pa sa nananatiling buhay ang kakayahan ng Iran na gumanti. Saan tayo dadali nito? Tunggu ito sa mas mapanganib pang sitwasyon. Hindi tinatapos ng pagsagip sa tripulante ang krisis. Nangyayari ito sa gitna ng tensyon sa kipot ng Hormuz, pagtaas ng presyo ng langis at hayagang banta ni Donald Trump na palawakin pa ang mga pag-atake kung hindi susuko ang Iran. Sa huli, ang ipinapakita ng pangyayaring ito ay nananatili pa ring malakas ang kakayahang militar ng Estados Unidos na maghanap, pumasok, mag-operasyon kahit may putukan, iligtas ang kanilang mga tao at makalabas mula sa teritoryong kontrolado ng kaaway. Kahit sa pinakamatinding mga kondisyon, igit pa sa isang pagsagip, ipinakita ng aksyong ito ang lakas, abot, organisasyon at kapangyarihan sa digmaan. Isang tugon na kakaunting bansa lang sa mundo ang kayang gawin, na lalo pang nagpapalakas sa imahe na ang Washington ay meron pa ring makinang pandigma na handang kumilos ng may katumpakan, mabilis at may napakalaking epekto.